Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Okay, magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo, at muli pong nagpupugay sa inyong lahat. Samahan po ninyo kami sa isang oras na pagtatanghal ng ating programa. At syempre, di kompleto ang ating programa kung wala ang aking partner. Good morning to you, Partner Tess. Good morning, Director Thelma. How are you? Okay, dahil holiday ngayon, pero kahit holiday, tayo pa rin ay nagtatrabaho sa ngalan ng serbisyo publiko. Correct. At Kung Hei Fa Choy. Yung Hei Fa Choy. Pero iba-iba yan, di ba? Yung pagka ikaw Mandarin or Fukien, iba-iba yung pamamaraan. So, dahil ngayon nga ay holiday, at Chinese New Year ng ating mga kapatid na Chino, pag-uusapan natin syempre ang Chinese New Year. Ano ba ang what's in store for the year of the wooden horse this 2014? Yan. At makakapiling natin, partner, mga eksperto pagdating sa larangan ng hula ba? Feng Shui, harmony with nature. Di ba? At ipakilala na natin, partner, ating mga panauhin. Feng Shui, Nako, yan ang inain kapag Chinese New Year at bagong taon na ordinaryo dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Kaya makakasama ho natin this morning ang eksperto pagdating sa charms and crystals. Si walang iba. Miss Joy Lim. Miss Joy Lim, pabatiin natin. Hello po, good afternoon, good morning sa lahat. Good morning. Yes. Thank you for joining us. At kasama rin natin ang museum guide ng Bahay Chinoy, Mr. Kendrick Chua. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig. Good morning. Welcome to the program, Sir Kendrick. And kasama rin natin ang owner naman ng Masuki. Ang kanilang produkto ay Mami. Kita-kita sa kanya dahil very healthy po siya, mga kaibigan. Si Miss Willen Ma. Hi, Miss Willen. Good morning po sa inyo lahat. Thank you. Okay. Sabahan niyo po kami until 9 in the morning sa kabuuan po ng programang Ang Tipo Kong Negosyo na hindi lamang napapakinggan sa himpilang DZRB Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming kapatid na himpilan. Yan po ang DWBR-FM 104.3 megahertz FM band. Yes. So, parehong AM at FM tayo napapakinggan at pati na rin doon sa may computer, you can access us online sa pamamagitan ng www.pbs.gov.ph. Mag-log-on lamang po kayo. So, walang dahilan para hindi nila tayo mapakinggan, Yun nga. At meron pa tayong, may replay pa tayo sa Facebook. Ayan. Kaya, lahat na. Okay, so, tuloy-tuloy na tayo. At sa ating unang tanong siguro, lahat naman tayo siguro gusto magnegosyo. Pero bago tayo pumasok sa negosyo, gusto natin malaman ano ba yung bagay na negosyo sa atin. Ngayon, kung ikaw ay pinanganak sa isang particular year, ano naman yung dapat na negosyong pasukin mo? Ikaw ba yung suswertehin doon? Di ba? So, tanungin natin sa ating expert pagdating sa charms and crystals. Unang-una, sa darating na 2014, Year of the Wooden Horse, ano ang dapat nating asahan
Joy? Para sa Year of the Wooden Horse, this is the year when you need to go with the flow lang. Huwag maging aggressive. Kasi ito yung taon, ang Southeast kasi kung gusto natin mag-activate ng wealth, ibig sabihin para gumanda ang negosyo natin, kailangan natin gumamit ng compass, tingnan natin kung nasaan yung Southeast. Simple lang siya kasi madalas, parang yung anong magandang negosyo, anong negosyo para sa akin? Yan, okay ang negosyo na yun, gagayahin ko. Parang hindi, without understanding kung ano yung talagang pwede para sa'yo, kung ano yung bawal na negosyo para sa'yo. Mahalaga ang compass sa feng shui. Yes. Now, to start with, dahil tinanong nyo yung tungkol sa kung anong magandang negosyo, kung kamusta ang negosyo for 2014, dapat alamin nila kasi ang Southeast ngayon, may number 3 star. Ibig sabihin, argumentative siya, kaya mag-ingat. Ngayon, maraming competitors. So, yun yung hinay-hinay lang, huwag masyadong mainitin ang ulo kasi ito yung panahon na wag tayong maging aggressive kasi maraming away-away yung ganun. Kaya relax lang tayo for this year sa negosyo. At mahalaga, alamin natin kung anong magandang negosyo para sa atin. Now, you mentioned kanina kasi Ms. Talma about ano ba ang magandang negosyo. Depende yung kung ano yung sign mo. Meron din kasi tayong kinoconsider na birth year element kung saan, kung anong taon ka pinanganak. For example, this year, it's 2014, right? Pero Year of the Wooden Horse siya. So, yung mga batang ipapanganak, magmula ngayong araw, ay wooden horse na sila. Kaya sila ay maswerte kung ano yung element nila sa panahon ng pinanganak sila, connected doon kung anong negosyo yung maganda sa kanila. Kaya kailangan alamin nila muna kung ano yung element, birth year element ang tawag doon. Pwede naman sila mag-google sa internet para alam nila kung ano yung compatible business for them. Pati ba yung oras ng kapanganakan, importante yun? Actually, I'm not really into the oras kasi kung magiging ganun tayo, lahat ng tao mapapranina sila. Di ba, malilito ka na eh. Kasi kung, based on the elements we'll do, like for this year, wooden horse tayo, para sa ngayong taon, anong magandang negosyo ang papasukan ng mga tao. May mga ganun din tayo. Ang mga magagandang negosyo ngayon ay related sa kahoy at apoy. Kasi it's a fire horse and a wooden year. Kaya ang restaurant, ay maganda. Furnitures, yung kung ano yung konektado sa kahoy at sa apoy. So, doon tayo nagbabase sa element. Agribusiness, okay ba yun? Yes. Agribusiness. Yes. Okay siya. Pero huwag sana dumamay yung tao na may wooden heart. Diba, pwede natin gawin. Kaya nga, dapat yun ang susi para gumanda ang negosyo bago mag-umpisa ng negosyo. Kailangan may good heart kayo na umpisa bago ang lahat. Kailangan pag nagne-negosyo tayo, hindi lang yung para makapagnegosyo. Uumpisahan natin with good heart. Uumpisahan natin kung paano natin gustong mangyari sa sarili natin, yun ang ibibigay natin sa ating mga kliyente rin. Saan po kayo umuhugot ng inyong mga prediction? Pinag-aaralan niyo po ba yan? Yes, it's a calculation na numbers siya. Hindi siya yung basta-basta na, ito mangyayari sa'yo, parang baraha siya. Not like that. May calculation na inaaral talaga. Numero yon. And then based on those numbers, malalaman mo per sign kung ano yung in store for them. So, dapat pala magaling sa math kasi puro numbers. Numbers, yeah. Scientific pala yon, hindi yung hula-hula. Yes. Katulad nung naririnig natin sa iba, di ba, yung, ikaw, suswertehan ka. O yung mga nagtatanong na, makakabiyahe ho ba ako? Ganon. Tapos sasabihin sa'yo, oo naman, anong chance ako? 50-50. Hindi ba talaga naman 50-50 lahat sa buhay? Very, general. So, ito, yung ginagawa ni Joy, ay pinag-aaralan yung iyong araw na pinanganak ka at kung ano yung mga elemento during that time na ikaw ay pinanganak. Yes, exactly. Tama ba? Naku, pwede na pala. Pwede. Okay. So, for 2014, ano yung mga signs na swerte at hindi masyadong swerte? Okay, to start with, kanina nga si Ken was asking me about the year of the boar. Sinabi ko agad sa kanya kasi madalas pag
ayoko lang magpanic yung tao. Pag sinabi kasing, bad year, ano na mangyayari sa akin? So, meron namang remedy, yes. diba? Oo. Yung Cure. mahalaga dito, bago ko banggitin to sa kanila, yung positive outlook na pag meron hindi, kasi ang forecast, guide lamang to sa atin. Hindi ibig sabihin, pag ito na, wala na tayong gagawin, pag maswerte tayo, or pag malas tayo, parang ayaw na natin magtrabaho, ayaw na natin umalis ng bahay. Kasi sabi ni Joy, malas ako ngayon, hindi na ako magtatrabaho, hindi na ako magtatravel. Kailangan, dito, depende pa rin sa atin kung paano natin gagawin at paano natin i-overcome siya. Para sa Year of the Rat, ang rat ay based on calculations, again, meron tayong formula na sinusunod. Ang rat ay may 3 killings. Ibig sabihin, may posibleng 3 kamalasan na mangyayari. Kaya, medyo iwas-iwas kasi health yung number 1 na tatamaan sa kanila. Yes. Ito ay may natural disaster din. Kaya, yung serious illness, posibleng mangyari sa kanila. Para sa rat, unang-una, ano yung dapat nilang gawin? Simple, kaya nga sabi ko, gumamit ng compass. Unang-una, syempre, prayer. Gumamit ng compass, hanapin nila. Ito naman yung pangalawang kailangan intindihan nila bukod sa birth year element, yung compass direction. The house of your animal sign, kung saan malalaman mo kung ano yung mga dapat mong gawin, ano ang dapat mo para iwasan mo ang kamalasan na yon. Kaya para sa mga rat, iwasan ang north direction. North direction. Yes. So, si Presidente, si Pinoy, wag pupunta ng Ilocos Region. Year of the Rat, si Presidente. Oo. Diba? Tsaka yung tigilan na yung paninigarilyo siguro dahil health, sabi mo, number 1, affected sa kanya. Diba? Ano pa yung pangatlo? Yes. Ang Year of the Ox naman at saka Tiger, sila ay nasa northeast. So para sa mga negosyante, kailangan nila gumamit ng compass kasi ang Ox and Tiger ay may burglary. Ibig sabihin, pwedeng pasukin ng tindahan, pwedeng may hold up, pwede yung investment nila mapupunta sa wala. Kaya dapat tingnan nila yung northeast. May mga pangontra tayo. Parang unang pangontra dapat, yung mag-ingat na sila kung ang pinto nila ay nasa northeast. Correct. Yan ang halos posibleng mangyari sa mga Ox and Tiger, burglary, losses, yung ganon, yung loss of money. Kaya iiwasan din natin para sa Ox and Tiger ang maging aggressive. Ayun. Okay. Para sa, kasi we're talking about business, kaya yun yung kung on the investment, kung ano mga dapat nilang gawin. Para sa Year of the Rabbit, kung ang 2013 ay hindi naging masyadong maganda sa inyo, ang 2014, good news siya kasi may big wealth promotion. Yun yung mga pwedeng mangyari sa kanila. So, meron silang aasahan na unexpected wealth. Wow! Merong sumisigaw doon na Year parang of the siya Dragon yung Year of at the saka Year of the Snake, sila naman ay nakatira sa Southeast kasi mahalaga, ito yung tamang pag-practice. Madalas kasi may nakikita tayo, bilhin ito, bilhin yan para swertehin. Pero kung mali-mali, kaya mahalaga, informative kasi kung alam mo kung ano yung dapat mong gawin, hindi yung bibili ka, tapos ipapasok mo sa bahay mo, suswertehin ka na. Kasi may tubig na bawal, may apoy na bawal sa parte ng ating bahay. Kung kaya hindi tayo nagiging maswerte sa buhay natin. Now for Dragon and Snake, ingatan, tingnan nila yung southeast nila. Southeast? Yes, yun ang bahay ng Dragon at saka Snake. Ang Snake and Dragon, meron silang quarrelsome, meron silang disagreement. Kaya sino kayo makakaaway ko? Dragon. Dragon sa partner. Kaya medyo patience is the key word. Huwag masyadong mainitin ang ulo. Habaan na lang yung pasensya para puro swerte yung darating sa'yo. Yun. Kasi yun usually, doon iikot pwedeng separation, yung mga ganon. Kaya, hindi pa man separation. Hindi ka pa kinakasal. Hindi naman sa lahat ng dragon. Para sa Year of the Horse naman, ang horse ay maswerte sa pera this year kasi yung number 8, yun lang laging nakikita natin, 8 swerte, ay nasa south kung saan yun naman ang bahay ng horse. Kaya para sa lahat, kung gusto natin swertehin sa negosyo, hanapin natin yung south. Ang south ay fire element. Maglalagay tayo ng mga pula-pula dyan. So not necessarily nabibili tayo ng items tapos ilalagay natin para swertehin tayo. Sa kulay pa lang po, pwede na kayo mag-activate. Ibig sabihin, palalakasin nyo yung Kulay swerte pula. nyo.
South direction. Oo. Pwede kayo magkumawa ng pulang 8 para ibig sabihin continuous luck siya. Pero yung picture ng horse, hindi mo ilalagay doon. Yung, kunyari, maglalagay ka ba ng picture ng horse sa south? Kasi Pwede doon sa yun. bahay niya. Pwede yun. Ang Pwede horse rin. kasi ay symbol of fame and recognition, promotion, para sa mga, that's a good question, Miss. Okay. Ang horse kasi is a symbol of recognition, promotion, kaya kung gusto na rin nila, yung win-win sila, sikat lagi yung company nila, maglalagay sila ng horse doon, tapos ilagay nila yung company name nila on top of the horse. Ooh. Para ibig sabihin, dadalhin sila paakyat. Okay. Yun. So, after the horse, Para sa Year of the Goat ang pinakamaswerte ngayong taon. ay talaga. Sila ay may golden deity. Ibig sabihin, may suporta sila sa lahat ng kanilang pag yung trabaho nila, hard work na gusto nila ma-recognize sila. Kung medyo hindi kayo naging successful ng 2013, itong 2014 ay magiging maganda para sa kanila. Goat is also like the sheep. Yes, sheep and goat, they're the same, yeah. Okay. Tapos para sa Year of the Monkey, pangalawa siya sa maswerte. Kaya para sa goat and monkey, same kasi yan, southwest yung bahay nila. It's a win-win number. Number 1, kaya ibig sabihin talagang recognize sila. Promotion will come this year. Pero ingatan nila yung health. Kasi dahil sa sobrang daming blessings na darating sa kanila, yun ang mangyayari, manghihina sila, yung health nila. So, yes. vitamins. Yes, yes. Kaya para dun sa mga goat at saka monkey, kasi baka yung iba parang, ay last year may mga narinig kami na good year naman daw kami, hindi naman kami sinorte. Ngayon subukan nila, hahanapin dapat nila ang southwest at lilinisin. Para at least maaliwalas. Good start yun para sa kanila. Okay. Para sa Year of the Rooster, good din ang rooster this year. Kaya good news din para sa inyo. Okay. Ang dog ay, at saka pig, yun na yung, ang dog kasi, okay, ang nasa northwest naman ang bahay ng dog and boar and pig. Kaya sa northwest, meron kasi siyang number 5. Ibig sabihin nun, posibleng 5 klaseng kamalasan. Pero ang dog is quite better kasi ang dog at saka horse, they are allies. Alay ng dog si horse, si dog naman alay niya si horse. Kaya magtutulungan, it's overcoming kahit nasabihin natin, naririnig natin na hindi siya magiging maswerte. Pero sinasabi ko nga kanina kay Ken, kahit Year of the Pig siya, kitang-kita ko na sa sarili niya na ma-overcome niya kasi nasa atin pa rin yung pagdadala ng swerte natin. Ayun. May guide lang tayo. So, Year of the Pig, hindi swerte. Hindi rin maswerte this year. Ayun. Okay, so narinig natin yung mga forecast para sa iba't ibang signs. Mamaya tanungin natin kung ano yung mga pangontra. In the meantime, pag-usapan muna natin, partner, kasi nga, negosyo ang pinag-uusapan natin. So, sa negosyo naman ni Will and Ma, ano yung offerings natin ngayon, Chinese New Year? Bali po kasi yung restaurant namin, we offer mami or yung noodles, which symbolizes long life. Tapos po, yung siopaw naman namin is bilog-bilog. Swerte daw yung bilog-bilog pagka sa New Year. Yes. And then po yung aming siomay, yung itsura po kasi ng siomay para siyang money bag eh. So parang meron kang dala-dalang pera palagi. So maganda rin siyang pang-offer para sa ating sa Chinese New Year po. Balita po naman yung mga produkto nyo, malalaki. Opo, malalaki siya. Di ba yung malaking siopaw yung sa Emerald? Mas malaki pa ba dun yung sa Hindi inyo? po. Mas malaki po yata yung sa Emerald, pero yung sa amin, good for one nga daw, sabi ni Ken. Talaga? Pero po, yung size po kasi na aming special siopaw, pag nakakita ka na ng bagong panganak na baby, ganun po kalaki yung siopaw naming special. And then, this is asado, pork asado siopaw with slice of chicken at saka may itlog na maalat po siya. So, yung lasa po kasi niya talagang authentic Cantonese po siya. Talaga. Okay, pagbalik natin after the break, tanungin pa natin si Willen, ano pa ba yung dapat i-prepare para maswerte tayo pagdating ng pagpasok ng Chinese New Year? Anong klaseng mga pagkain? After the break, huwag kayong aalis. Ang tipo kong negosyo.
Makinig sa mga pinakamainit at nangungunang balita at talakayan. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Isa munang good news mula sa PAGCOR. Matapos ang matagumpay na nationwide photo contest noong nakaraang taon, inilunsad kamakailan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang second PAGCOR National Photography Competition. Ang timpalak ay bukas sa lahat ng amateur at professional photographers na may edad 18 pataas gamit ang temang Only in the Philippines. Layunin ng nasabing contest na ipagmalaki ang mga magandang katangian ng kultura at tradisyong Pilipino, mga unique tourist spots at iba't ibang atraksyon na dito lamang sa Pilipinas makikita. Mayroong conventional at mobile categories ang nasabing contest kung saan ang mga lalahok ay pwedeng magsumite ng mga litrato kuha gamit ang tradisyonal na camera o di kaya ay mobile devices gaya ng inyong mga Android phones at tablet. Pipili ang PAGCOR ng 12 grand winners para sa conventional category na tatanggap ng 75,000 pesos cash prize each. Samantala, pipili din ng 12 grand winners para sa mobile category kung saan ang premyong ibibigay ay 30,000 pesos each. Ang deadline ng submission ng entries ay sa May 9, 2014. Para sa kumpletong detalye at mechanics ng second PAGCOR National Photography Competition, mag-log-in lamang sa pagcor.ph o kaya ay tumawag sa PAGCOR Corporate Communications Department sa 353-8392. Ang tipo kong negosyo. Okay, at balik po tayo sa ating programa, ang tipo kong negosyo. Ito pa rin ang inyong likod, Thelma Dumpit Murillo, at syempre ang aking partner, Tess Ramirez. Muli, magandang umaga. At tuloy-tuloy na tayo. Partner, kanina yung naiwanan natin, yung mga swerteng pagkain ngayong Chinese New Year. Unang-una, gaano katagal ba sineselebrate yung Chinese New Year? Isang araw lang ba yun o isang linggo o ano? Wilen, Chen, Joy, si Ken po. Ken? Si Mr. Kendrick Chua, yung tanongin natin. Dito po sa Pilipinas, isang araw natin sila celebrate. Or Isang sometimes araw lang. the day before din sineselebrate na natin. So usually pag ganun, the Chinese New Year day itself, nagkakaroon na yan ng mga lion dance, dragon dance, at maraming mga programang lalo na sa Ongpin, sa Binondo. Ano yun? New Year's Eve? Yes. Eve, the night before. The night before. So, madalas may countdown. In fact, last year, inabangan talaga namin yung 12 midnight at nagkaroon ng mga grand fireworks to celebrate the Chinese New Year. Sa ibang bansa naman, lalo na sa China, ilang linggo bago sineselebrate ang Chinese New Year. Okay. Partner, si Kendrick is yung from the Bahay Chinoy, no? Okay. Siguro tanungin natin, ano naman ang mga activities ng Bahay Chinoy for the Chinese New Year? And maybe for 2014, what is your calendar of events? Sila ang Director for Research ng Kaisa para sa Kaunlaran. Matatagpuan po sa Binondo ba? Matatagpuan ang Kaisa para sa Kaunlaran or Bahay Chinoy sa Intramuros, Manila po. Oo. Bali, for this year po, sa 2014, in fact, hindi lang po Kaisa para sa Kaunlaran, marami po mga organisasyon na kung saan po ako ay napapabilang, maraming programang inihanda. Tulad po sa Chinoy TV, kung saan isa po akong host din. Uy, talaga? Guess mo kami doon. Sige po. Sige po. Meron po tayo sa programa sa SMX Music Hall. Mula 11 o'clock ng umaga, nagsastart na po yung mga programa natin. Ang highlight po nung programa natin is yung Chinoy Star Ka Na, which is the first Chinoy singing competition. Ayun. Parang American Idol. Yes, ano? po. Pero yung mga kalahok po dito, mga Chinoy po. I see. Pero anong kinakanta nila? Chinese songs? May Chinese songs po. Mga Chinese songs. Okay. Tapos, in between po, nandyan po yung mga activities like paper cutting, calligraphy, painting po. Meron din po yung Chinoy Chow, which is how to cook po. Chinese food? Yes, Chinese food po naman yun. Ayun, nakakatuwa. Are you pure Chinese? Filipino Chinese? Yes, I'm a pure
Chinese po. By blood, I'm a Chinese. By heart, I'm a Filipino. Wow! You were born here? Yes, I was born here. I'm a third generation Chinoy na po. And sa Chinatown ka nakatira? Hindi po. Pasig po. Okay. How about you, Joy? Are you also pure 75% Chinese? But you were also born here? Yeah, I'm born here. Ayun. So, feel Chinese talaga. And then si Willa naman? 50%. Kalahati. Kalahati Chinese? Cantonese po yung daddy ko. Tapos ang mommy ko po is Ilocana. Oh! Opo. Talaga? Ilocana from what province? Ilocos Norte po. Batak, Ilocos Norte. Ayun. So, I suppose tumawid lang sila, no? From China through the land bridges. Siguro po. Or nag-swimming. Kasi, di ba, sabi nila naririnig yung tilaok ng manok sa Taiwan ba yun? From Ilocos Norte. Totoo ba yun? Ganun kalapit. Yeah. Oo. Anyway, also, tuloy natin. Yung mga swerteng pagkain. For this year, pagka Chinese New Year, alam ko po, ang hinahanda kasi, marami yan eh. Meron tayong tinatawag na, yung parang, ano tawag doon, yung Tikoy. Tikoy, meron pong yung parang... Tikoy para laging... Para dikit-dikit po tayo. Oo. Sticky siya. Tapos, yung pong mga bilog-bilog, kailangan din po siya. Tapos, yung fruits po na isang dosena na nilalagay natin sa lamesa. Meron din po siya. Tapos, yung sa ano po, pagka yung panto na tinatawag namin sa Chinese, yung panto, yung parang feast po siya na magkakainan yung buong pamilya sa isang feast po na pagkain. Parang laureate. Parang laureate po siya, oo. Tapos meron po dyan syempre yung noodles, tapos yung isda po na buo. Sabi nila yung isda daw, wag baliktarin pag naubos na yung taas. Opo. Bakit? Ano yung ano doon? Para hindi bumaliktad yung swerte mo. Para hindi bumaliktad ang swerte. Hindi magkaroon ng reversal of fortune. So tinatanggal yung sa baba tinatanggal yung yung buto from the sa harap sa taas. I see. Oo. Para makuha mo yung laman sa ilalim. Sa ilalim. Opo. Mabusisi pala. Imbis na baliktarin mo, partner, tatanggalin mo yung tinik. Tapos kailangan lahat ng handa mo is buo para buo yung buong pamilya. I for see. the whole year. Oo. And then yung sabi pa nila wag daw manok kasi mag-aano ka naman yung isang kahig, isang tuka. Tama ba 'yun? Totoo po ba 'yun? O tanungin natin si Ken, ikaw ang nasa research ng bahay Chinoy. Actually, kumakain din kami ng fried chicken kahit na kahit na New Year. New Year, yes. Ayun, so isa lang 'yun sa mga myths. Siguro pwede nating add bakit isda po. Oo, bakit kasi isda? Kasi in Chinese po, ang tawag sa isda yu. Yung ibig sabihin po nung sagana. Sagana. Or maraming sobra po. Talaga? Kaya yun yung gustong ihain pag New Year. Oo. Maswerte ba yung mga Pisces? Yung mga pwede. Pisces born? born sa isda. Kasi isda sila, di ba? Okay, so what else? Shrimp? Shrimp? Yeah, kasi ang shrimp kasi tumatalon yun. Ibig sabihin, jumping with happiness. Oh. Nuts, kasi diba, ibig sabihin, yun, happiness din yun. Yung nuts. Candies, yan, para ibig sabihin, sweets. Yeah, cakes, like that. Ayun. Paano naman yung pusit? Pusit? Common sense yan, ikaw sa Pusit, di ba black yung ink niya? Manasim ba tayo pagka ganun? Siguro gusto... Basta masarap yung pagkaluto, pwede yun. Siguro kunin natin sa positive, hindi dun sa negative. Di ba, padikit ba yan? Ibig sabihin para dikit na dikit yung boyfriend mo or mahal mo sa buhay. Dapat pala may ganun talagang ideya. Okay, meron akong nabasa dito. Si Kendrick daw ay dating child star ng Pinpin. Wow. Totoo ba yun? Yes. Opo, totoo po yun. Okay. Kaya showbiz. Oh, showbiz ka pala, Ken. Yung dati po kasi, in 1990, yung kaisa para sa Konlan, nag-produce po sila ng Pinpin. Hango po yung word doon sa Chinese na Philippines. Yung Philippine, yung pin, dinoble, kaya naging Pinpin. I see. So kung natatandaan nyo po yung batibot, ganun na ganun po siya, pero Chinese version po.
So, I see. nagtuturo po kami doon ng storytelling, mga values, ano ba, mga iba-ibang paano matuto ng mag-Chinese. Ganun din po. In fact, noong 1990 po, nanalo po yung pinpin ng Gawad CCP para sa television. One of the 10 best TV shows nung taong yun. Wow, talaga? 1990. Okay. Yung faculty ka rin daw ng Ateneo Confucius Institute. What is that? Ateneo Confucius Institute. Bali, worldwide na rin po siya. So, it promotes the Chinese language and culture po. Aha. Sa mainstream, sa Philippines. Ganun po. Wow. Alam mo, problema natin kasi yung parang yung mga Filipinos, they lack that sense of nationalism eh. Pero Chinese, buong-buo sila, no? Kahit saan kayo, parang you are... Solid. Oo. Bakit ganun? Ano yung... What is wrong with with the Filipino? Bakit ano? Siguro masasabi ko, based on my experience po, lalo na dito po, lalo na ngayon, China is very progressive. China is very progressive. I think din naman po, pag yung Pilipinas din, pag umabot tayo sa certain level na may mas mayaman na tayo, magkakaroon din tayo ng sense of pride. In fact, di ba, natatandaan niyo po na 1940s, after World War II, tayo yung isa sa mga pinakamayamang bansa sa Asia. Correct. And at that time, very proud din talaga mga Filipinos sa nangyayari sa ating bansa. It just so happen, yung ibang bansa, unfortunately, na naunahan tayo. Kasi masyadong maraming politics sa ating bansa. Yeah. Tama ba, Miss Joy? Ano ba sa forecast mo? Ano ba nakikita mo? Wala yan. Ano bang kailan mapinanganak ang Pilipinas? Baka it has something to do also with the year of birth ng ating bansa. Di ba, Basta ang partner? nalalaman ko, Director Telma, mas maraming mga Chinese na nagpupunta rito sa Pilipinas. Oo. Diba? Interesado sila, maging sa ating teritoryo nga eh. Naku wag na natin yan anuhin something light muna tayo. Wag na munang masyadong sensitive. Pero I'm really curious, di ba? Our independence is June 12, which makes the Philippines kumbaga anong sign niya yun? June 12, 19, ano ba yung independence natin? 1898? Oh, naku, medyo mahaba-habang computation yun. Kung anong year of... Record tayo ng 100. Diba? 1898. So, kung 1998, 2008. Anyway. Less ng 116 years? 116 years, oo. Anyway, so, again, going back, yung nabanggit kanina ni Joy, partner, yung mga kung anong swerte, kung ano yung hindi masyadong swerte. So, ano ngayon yung pangontra? Yun, umpisa na, syempre alam na nila kung ano yung forecast nila. Oo. Unang-una siya, dasal. Kasi yun yung guide mo na eh. Ito na yung guide mo na bad year ka or good year ka. Ano yung mga dapat mong gawin. Ang unang-unang gagawin mo, kung alam mong bad year ka, magdasal ka kasi for protection. Now, pangalawa, sipag at tiyaga. Kasi nakukuha hindi naman kahit na sabihin mo hindi ka swerte ngayong taon, kung masipag kang tao at matyaga ka, ma-overcome mo pa rin yun. Right. Pangatlo, makakatulong na malaki kung pinapractice mo ng tama ang feng shui kasi dito mo makikita kung gaano to nag-work sa buhay natin only if we practice it right. Dapat tama yung pag-practice natin. Ayun. So, iba't ibang sign, iba't ibang pamaraan ng pero ang bottom line, kailangan dasal, paniniwala sa Diyos, do good to others and share your blessings. Yes, share your blessings. So, karma yon, good karma. Good karma. Ayun. At huwag mang lalamang para hindi ka lamangan din ng iba. Diba? Golden rule. Diba? Do unto others what you want others to do. Oo. Yun lang yun, di ba? Pero yung iba kasi mga pasaway eh. Ano bang pwedeng gawin sa mga pasaway? Sa mga inggitero, yung mga ganon. Ibitin ng patiwarik. Ha? Edi,
bibitayin ka rin. Hindi, di ba? So, ano ba yun? Idadaan mo na lang ba sa dasal din yun? Sikreto doon? Oo. Meron, like Northwest, if you want people to support you, Northwest yung i-activate mo. Kung gusto mo naman maging sikat ka, South yung i-activate mo. Kung gusto mo maganda yung career mo, North na naman yung titingnan mo. So, meron siyang kanya-kanyang 8 life aspirations kung saan, kung ano yung gusto mo ma-achieve, pwede mo siyang tingnan doon sa loob ng bahay mo. Pwede mong gawin yon. Yun. Kaya pag alimbawa, may mga taong na kahit na gusto mong ma-please tapos negative pa rin, meron tayong mga simple rituals na pwedeng gawin sa loob ng bahay at iingatan natin yung South kasi yung South, yun yung reputation, yun yung fame. Yun, kaya diba ang South ay fire element, apoy siya. Bawal ang tubig sa South kasi pag meron kang tubig sa South, ayan na. Ayan na yung maraming naiinggit, maraming yun. Kaya kailangan tingnan mo mabuti kung anong meron ka, anong element yung nandun sa part na yon. Kasi meron siyang bawat direksyon sa bahay natin based on the formula, meron siyang tamang element para doon. Kung ito ay South, ito ay fire. Kung gusto mo ng good career, yung lalong-lalo na this year, medyo mahirap din ang trabaho. Maraming opportunities, pero yung pagpasok sa trabaho, hirap. Kaya ito, para sa mga gustong magtrabaho, North naman ang tingnan nila. Maglalagay sila ng tubig. Waterfalls sa North. Waterfalls. Yes. Kasi water element ang North. Yun. Okay. So, break na naman tayo at sa pagbabalik, pag-usapan naman natin yung mga crystals. Ano ba yung mga kailangang crystals na suotin sa katawan para good vibes? Yan, partner. Yes. Okay, magbabalik po kami. Interesting yan. Ang tipo kong negosyo. Number 1, Aaron. Present. 2, Abanilla. Present. 3, Ancheta. Present. 4, Arguelles. Present. 5, Bartolome. Present. 66, San Roque. Present. 67, Santiago Benjamin. Present. Number 68, Santiago Paula. Present. 69, Santos. Present. 70, Tomas. Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya attendance pa lang, kulang na sa oras. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 3 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms. Para di na magsiksikan ang mga estudyante. Ito ang pinakamalaking serbisyong pang-edukasyon na binibigay ng PAGCOR. Building lives that build the nation. Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa ang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan station sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. And we're back. Dito pa rin po sa Ang Tipo Kong Negosyo. Partner, kanina yung naiwan natin na tanong, ano ba yung mga crystals. Di ba? Alam natin yung mga anting-anting nung unang panahon. Kasama din yung diba? bala. Kendrick, ano ba yun? Anting-anting, nag-umpisa ba yun sa Chinese culture? Hindi ko lang po sa kabisado kung saan po nang simula yung mga anting-anting po, ano. Okay. Pero ito bang yung crystals sa Joy, masasabi mo ba na anting-anting din yan? Parang gano'n na rin yun? Hindi. Parang, paano ba intindihin ng anting-anting? Di ba yan yung mga bakal-bakal na Pangontra. Di ba? Yung hindi ka mamatay. Parang, I'd rather na ayoko siyang tawagin na anting-anting. Lucky Charms. Lucky Charm. So, meron tayong for love. Meron kasi research na yan kung ano
meron talagang nagagawa ang crystal sa atin. Sa katawan ng tao. Sa katawan ng tao. Okay. So, meron tayo, halimbawa, kung gusto natin sa lab, rose quartz yun. Kung gusto natin, ito yung talagang gusto namin lahat yung jade. Kasi yan yung forever na swerte talaga sa atin. Symbol of longevity siya. Ibig sabihin, siya yung king of all stone. Siya yung talagang pinakamalakas na stone na nagbibigay ng swerte sa atin. Pero how can you tell kung peke yung jade o hindi? You should know Kasi yung sa bigat pa lang niya, malalaman mo na. Tapos sa lamig. Saka sa lamig. Yeah. Sa lamig? Yes. Pag ang tunay daw po yung jade kapag malamig siya. I see. Kahit sa mainit na lugar, malamig pa rin siya. Tapos, lalo na pag nag-absorb siya ng negative energy, umiinit siya, pero bumabalik din. Siguro si Miss Willen, bago nag-put up ng negosyong mamihan, nagsuot muna ng Lucky Charm bracelet po ba yung sinuot nyo? Hindi po. Yung negosyo po kasi namin, nag-umpisa po to 1930s pa lang nandito na yung tatay ko sa Pilipinas. Opo. Wow! So yung recipe ninyo since 1930 pa rin? 1930s pa rin po. Opo, ganun na po siya katagal. Wow. Tapos po yung aming pangalan, sabi ko nga, tinatanong ko nga kanina kapag gustong tanong kay Miss Joy, kasi po yung ma, yung sa Masuki, ang ibig sabihin ng ma is kabayo. Kabayo, ma. Swerte po ba ang aming restaurant ngayon? Kasi ma kami. Opo. Nag-start po kami as makong before. Ang ma, yung malaking kabayo po ang ibig sabihin nun. And then ngayon po, since third generation na rin po kami ng family, so tinawag naman namin siyang Masuki or Mashauki. Ibig sabihin po nun, maliit na kabayo. Ayun. Pero parang Japanese siya, no? Masuki. Parang sounds like po. Kasi sabi ng tatay ko, mahirap daw kasi isalita sa mga Pilipino yung Mashauki. Oo. So parang hindi mo marerecall. Kaya ginawa niya, Masuki na lang. Para at least meron siyang double meaning. Una, sa Chinese, ang ibig sabihin niya, maliit na kabayo. Sa mga Pilipino naman daw po, ang ibig sabihin naman daw dito, may maraming suki. Ayun. Oo, suki. Mga suki. Dapat sa next generation, Tana. Tasitwa. Big horse naman siya. Malaking kabayo. Malaking kabayo. Kasi ginawang maliit, malaki na kayo At saka baka lumiit yung swerte pag maliit. Pero so far naman, you have loyal patrons in your restaurant. Marami po. 4 na po yung aming mga restaurants. Dati po nasa Binondo lang siya. Ngayon meron na po kaming Green Hills and then meron na rin po kami sa mga malls. Wow! Sa SM Mega Mall and SM MOA. Opo. Yun nga lang po, yun lang po yung pagkain namin sa restaurant namin. Mami, siopaw at siomay lang. And marami po kaming mga customers na rin, mga clientels, more on Filipino, Chinese, and then sa mga ngayon nare-reach na rin namin yung mga Filipinos na from na masa sa malls po. Dapat makapunta tayo partners sa Masuki. Opo. May dala po akong siopaw dyan at saka mami. Yay! Para po matikman ninyo lahat. Tapos nagde-deliver din kayo. Nagde-deliver din po kami 87878 po sa lahat ng branches. Okay, kaya doon sa mga gustong magkaroon ng negosyo ngayong 2014, ano po yung maipapayo nyo naman? Sa akin po. Nagpa-franchise na ba kayo? Wala pa po kami franchise, puro company owned. Pero we have partners. Siguro po, kasi ako po, hindi po ako talaga ang nasa negosyo to Ako po ay pharmacist by profession. Pharmacist? Pharmacist po ako. Anong mga concoction mo dyan sa... Siguro po, tinatanong ko nga po kay Miss Joy kasi ako ay fire horse. Pinanganak po ako noong 1966. So parang sabi ko, na-connect ko na. Kasi sa aming magkakapatid, 5 po kami magkakapatid. Hinawakan na rin siya ng mga kapatid ko Pero yung sa akin, restaurant. Yung restaurant. So parang siguro nga, oo nga, siguro totoo yung sinasabi nilang depende sa sign, sa birth sign mo. Kung siswertihin ka o hindi. Nung ako na yung nag-handle ng restaurant, parang nag-swak, naging okay kaming buong pamilya. Parang naging nag-prosper po yung aming... Bumalik yung init, yung dating patronage po. Ganun. At dumami pa kami ngayon.
Kasi ako, ang ano ko lang, yung Mamon Look, isa na lang yata yun ngayon eh. Dalawa pa po sila. Dalawa? Bakit yun? Ano nangyari doon sa palagay mo? Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Ano, family, ano rin yun? Hindi ko po. Si Joy. Diba? Pero one of the oldest din kasing mga restaurants yun, Mamon Look, diba? Oh, yun, Ma din yun. Oh, diba? Ano nang ibig sabihin ng Monlook? Pangalan po yata kasi siya. Pangalan. Oo. Basta ngayong maginaw, masarap yung may sabaw na negosyo, di ba? Pampainit. Pagka sabi nila, pagka medyo masama ang pakiramdam mo, mag-noodles ka lang daw, matatanggal na eh. Yes. Comfort food nga daw po ang tawag dito. Kasi minsan pagka gunare, mainit ang ulo mo, kahit na mainit ang ulo mo, mainit yung sabaw na kakainin mo. Medyo nako-comfort ka daw kapag kumakain ka ng noodles. So 1930, meron bang nabago dun sa inyong recipe o nadagdag over the years? Wala po siyang nabago kasi yung pa rin yung actually kinikwento ko nga po na yung aming paggawa ng noodles po, kinakabayo namin siya. Connect na naman. Literal. Hindi po kasi gumagamit kami kasi ng mahabang pole. Oo. Tapos sa lamesang ganito na kahoy, doon po namin nininid yung aming yung harina mixture po, yung dough. Tapos doon po ginagamitan namin siya ng mahabang pole na sinasakyan ng tao para manid yung dough bago po namin siya idadaan sa machine para mag-flatten and cut. So, hanggang ngayon, yung traditional way pa rin po ang ginagamit namin sa paggawa ng aming mga naputahe. Lahat po is kaming lahat ang gumagawa nito. So, ano sa palagay mo yung sekreto kung bakit yung inyong restaurant ay tumagal ng ganyan? Siguro po kasi yung kung ano po yung service at food ng quality ng food na binibigay before pa ng tatay ko, ng panahon ng tatay ko hanggang ngayon, yun pa rin po yung aming pinipilit na gawin para yung aming mga customers hindi naman po mawala sa amin. So sabi nga ni Ken nung nasa St. Jude pa lang daw po siya, yun pa rin daw po ang lasa hanggang ngayon. Talaga? Grade 4 po ako nung i-introduce sa akin ng father ko yung masuki. After swimming, kumakain kami doon. Hanggang ngayon, na nakahiligan ko na po. So parang tradition, oo. So it's passed from generation to generation din kasi. Tsaka di ba yung sabi nila na ang mga Chinese daw, kaya nagpo-prosper yung negosyo nila, hindi sila yung bigla, yung malaki masyado ang margin. By volume sila kung, parang ano ba yun? By volume yung kita nila. Actually, sabi ko nga kami pag kasi anak ko po is culinary graduate. So, siyempre, pag meron kang pag culinary graduate ka, parang isip mo, dapat kaagad 100%, 200% kaagad ang profit mo. Sabi namin sa kanya, hindi anak, hindi pwedeng ganyan. Sa Chinese, sa ating mga in-check, kahit konti lang ang kita, basta madami ang bumabalik sa atin, okay na siya. Yung repeat customer ang importante. Repeat ang customers ang importante. Yung kumbaga, ang importante, yung naaalala tayo ng mga customer natin. Wow! Oy, alam mo ba partner, kumakain daw dito yung mga C family? Opo. Totoo ba yan? Opo. Yung matanda? Opo. Ay, di ko nga po alam na C na sila kasi masyado po silang simple. Sobrang simple lang po sila pag kumakain sa amin sa Binondo. Minsan naka-commercial t-shirts lang yan. Nagbabasketball po kasi sila sa my YMCA. Tapos dediretso po sila sa amin sa restaurant namin. Tapos sinasabi lang ng mga waiter namin, siyan. Hindi naman yata. Bakit gano'n ang itsura? Hindi sila nagpapahalata. Sila, yung mga bata po, sila Herbert, sila Hans. Sila po. Sila Hans talaga? Saka po yung kanilang mother, every Sunday daw yan, pupunta lang. Pagkatapos magsimba, magkakain po sila mag-order sila ng noodles pa uwi. Dinadayo talaga ang inyong negosyo, Opo. Okay, marami pa tayong pag-uusapan, partners, sa pagbabalik ng Ang Tipo Kong Negosyo. Number 1, Aaron. Present. 2, Abanilla. Present. 3, Ancheta. Present. 4, Arguelles. Present. 5, Bartolome. Present. 66, San Roque. Present.
67, Santiago Benjamin. Present! Number 68, Santiago Paula. Present! 69, Santos. Present! 70, Tomas. Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya attendance pa lang, kulang na sa oras. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 3 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms. Para di na magsiksikan ang mga estudyante. Ito ang pinakamalaking serbisyong pang-edukasyon na binibigay ng PAGCOR. Building lives that build the nation. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Okay, at narito na po tayo sa huling bahagi ng ating programa sa umagang ito, Chinese New Year. At syempre, bukod sa naghahanda tayo ng pagkain, yung dragon dance, di ba may lion dance ba yun o dragon dance? At Dragon saka and lion dance. meron din tayong mga pailaw at saka yung paputok, di ba? Ano ba yung significance ng mga nag-iingay tayo pagka New Year, Ken? Well, same din po, tulad sa mga Filipino. So, nagpapaputok tayo, we try to drive away the evil spirits. Yun po yun. Kaya tayo nagpapaputok. Kasi gusto natin pagpasok ng bagong taon, maayos. Ayun. So, Masaya, alisin yung malas. Tsaka yung pamimigay ng angpaw. Oo, ano naman yun? Pag nagbibigay, yung mga, sa amin, mga single. Pag mga single kasi, pwede pa kayong humingi eh. Pwede pa kayong humingi. Ganun ba? Yes, sa amin sa culture ng mga Chinoy, pag single pa, pwede pa. Pero pag nag-married ka na, hindi na pwede. Ikaw na dapat magbigay. Ikaw na dapat magbigay, yes. So ako, pag ganon, January 31, ngayong araw po, hindi po, di pa ako nakakahingi kay mama at kay papa. Pupunta ako, magigreet ako, kung Hei Fat Choi or sa amin, Kyong Hi Huat Chai sa Hokkien. Tapos bibigyan nila ako ng angpao. Yeah. Any amount ba yon? Any amount mo. Mas malaki, the bigger the better naman po. Siyempre! Yun po. Bigger better. Okay. Calling na yan. Yeah, so, nakikinig po sila ngayon, kaya dapat hinahanda na po nila. The bigger, the better para sa anak. Parang po yung mga pamangkin ko nagpaparinig na sa akin na, yung angpaw namin mamayang lunch ha, huwag mong kakalimutan. Ganon? Opo. Nakikinegotiate na sila. Director, tell mo si Mr. Ken, successful professional na siya ngayon, di ba? Yung natapos nyo ba, may kinalaman dito sa trabaho nyo ngayon bilang Director for Research? Nagtapos po kasi ako marketing management. Naisip ko kasi, sa Chinese kasi lagi naisip, magaling magnegosyo, di po ba? Lagi naisip, pag mga Chinese, negosyante. Ang sa totoo lang po niyan, masisipag lang po talaga mga Chinese. Kung if we trace the history po, no, yung mga ninuno namin, pag pumunta dito, wala po silang kaalam-alam kung anong gawin. Hindi rin po sila skilled laborers. So yung mga pumunta po sila, logic po, mapapasok po muna sila as empleyado sa mga relatives nila, matututunan nila yung kalakaran, tapos magtatayo din po sila ng sarili nila. Ganun po yung history pag sa amin mga Chinese na paano kami napasok sa negosyo. Ayun. At saka they start small nga, di ba? Maliit na kita, pero gusto nila maraming bumabalik na customers. Tama po yun. Okay, so for those who are interested in finding Joy, your stores, where are they located? They can call at 399-1160 para kung saan sila malapit. Doon. And you can give them one-on-one consultation. also, coaching, consultation. It's free. Or pwede rin sila pumunta sa website www.joylimsinternational.com. And siguro para dun kasi sa mga malls may nakikita ka mga nagbebenta ng mga kung ano-anong Chinese di ba? So how can you tell whether that's fake or not? Not me. Not you. Okay. I'm good with that. Pero yung totoo ba yun yung inaano nila, yung linalagay muna sa it's like, pwede kasi bowl? sandalwood, incense, 7 hours under the moon, 7 hours under the sun. Depende kung paano mo gustong i-energize yung yung Chinese mo. Yes.
So you need to energize it. Yes. So yung ginagawa nila na pag bumili ka ng before you start wearing it, kailangan i-cleanse mo muna. Pwede rin yung sa programming na not necessarily na magaganon ka, hahawakan mo lang and then magpo-program ka na sa cleansing mo. That you're cleaning the crystals. Ayun. And if you have an old one, can you use that again? You have to cleanse it. Of course you can naman. Yeah. Pwede. Pwedeng salt din. So, depende yun kung paano nila gagawin. Pero syempre, kung luma yan, pwede pa rin gamitin. Kalokohan yung parang you need to throw it. Kasi, ang dami ng, di ba, we were talking kanina, ang dami ng lumalabas ngayon na, and you tell it. marami ng mga na naglalabas na commercialized masyado kasi. Pero kailangan mag-rely tayo dun sa talagang tunay. Correct. So, what about your Masuki? Where can they find it? Telephone numbers? Kung gusto nyo po ng authentic Cantonese noodles po o mami, tapos para't swerte na rin po ngayong bagong taon, ang mga bilog-bilog, siopaw po at siomay, sa Masuki po, at Binondo, sa Benavides Street sa Binondo, Manila. We also have one at Sekay Center sa Green Hills po. SM Mega Mall, ground floor, lower ground floor, and SM MOA sa ground floor po, North Wing. And 87878 po delivery. Ayun. And Ken, your schedules at the museum and your other... Sa Bahay Chinoy po, is open Tuesdays to Sunday. Morning until 5 o'clock in the 5 p.m. po. Tapos watch Chinoy TV po every Sundays 10:30 to 11:30 with replays on Tuesday 11 to 12 midnight po. Okay. Yes, Joy. Yeah, this afternoon, nasa Lucky Chinatown ako, 4 p.m. Kaya may talk ako doon. Kaya please come, at least para mas marami pa silang matutunan. Ayun. Yes. Thank you. So, thank you, Willen, Joy, Ken. And syempre, sa ating mga suking taga-subaybay, maraming salamat. Partner, hindi naman talaga yung pag-celebrate ng Chinese New Year, pag-welcome doon, hindi naman dapat yung bibili ka pa ng kahit anong mga lavish or anything, like yung nabanggit kanina, yung paniniwala sa Diyos, yun talagang nagdadala lang swerte. That's right. Sa atin. So, partner, thank you very much. Yes, and until next Friday, mga kaibigan, for another edition ng Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Do good, be felt, make a difference. Happy weekend. Po naman si Tess Ramirez. Maraming salamat kay Miss Marjorie Posas, Marela Jem Castro, and sa ating technical engineers, Anthony Pimentel. Thank you.